Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Magandang gabi po sa bawat isa, sa mga nanonood po sa Father's House Christian Center. Tayo papasimula na sa gawain ng Panginoon na awit tayo sa Diyos ng isang masiglang awitin. Awitan natin ng Panginoon. Oh, you God. Praise God. Hallelujah. Isa pa, kasama natin Panginoon. Yes. Glory to God. Hallelujah. Salamat Panginoon. Dakilang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. We have Panginoon. My Savior. My Savior. Redeemer. Listen me from the mighty way. Almighty. Forever. Let it be from the fire.
Come awake
po ang ating panalangin, araw-araw from Monday hanggang Sunday, ating morning devotion, morning prayer, Sunday school, 9 a.m. sa pag-aaral, pagtuturo ng salita ng Panginoon. Kung meron po tayong mga katanungan, kung may mga doubt, pwede natin i-raise dito sa ating Sunday school. Sunday morning worship, 10 a.m. Sunday evening worship, 6:30 p.m. at ating midweek service every Wednesday, 6:30 p.m. ng gabi. Hallelujah! Panalangin natin ang ating bansa, ating Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ang mga government officials, sama din natin ang mga namumuno, sa ating pamahalaan ng bansa Pilipinas. Dalangin natin ang kanilang kaligtasan, karoon ng salita ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Hallelujah! Panalangin din natin ang ating mga leaders, Church International, Pastor Greg Mitchell, Pastor Jessica, Pastor Joe Campbell, sama din natin ating national leader, Pastor Boy Desipina, Pastor Frank Benedictura, Pastor Nano Butay, Pastor Erwin Melente, Pastor Charlie Calias, at Pastor Ian Sebel, ang ating mga regional leaders. Sa ilalangin natin ang kanilang kalakasan, kasiglahan, ang kanilang mga katawan sa ating natin, ang ating Mother Church, Pastor Rico Herrera. Dalangin natin ang pagtatayo, ang mga pagtatanim ng mga iglesia sa sulong ng ating mundo. Dalangin natin mga fellow Paglaran Daughter Churches, Pastor Herschel Balbuena, Pastor Noel Torres, Pastor Richard Isay, Pastor Vincent Saber, Pastor Marzo Villano, Pastor Bob Canyosa, Pastor Junay de Chayda, Pastor Sam Bulbol, at si Brother Gibson at Brother Miguel ng Caloocan City. Sama din natin pag-pray ang mga missionary churches all over the world, Abu Dhabi, Cambodia, Taiwan, Israel, Japan, Indonesia, sa Laos, at sa ating mga kapatiran sa Vietnam. Italangin natin ang patuloy pa rin ang pagliligtas ng Panginoon. Pag-pray din natin ang mga fellow Granddaughter Church, Pastor Melvin David, Pastor Jonathan Chares, Pastor Jess Pancho, at Pastor Larry Gumaya. Sama din natin pag-pray ang ating bayan ng Antipolo, Upper, ang ating pastor, Pastor Jonas Cercena, ay ang Sambayan, Spiritual Breakthrough, ay National Breakthrough, Salvation, Deliverance, Solaki, sa mga new converts, dalangin natin sa Gusali, sa loading at transportation, bibili ng gawain ng Diyos dito sa ating buong. Pray din natin ang healing request, prayer request, kaya sa Sister Garcia, Brother Ron Taro, Bonifacio San Pedro, Shirley San Pedro, dito rin sa Lagulo, at kay Pastor Tom Payne. At sama din natin na patuloy pa ng panalangin, ang bawat isa ng mga mahal sa buhay, wala pa rin tayo sa sawang italangin natin at pagligtas, ang share ng salita ng Panginoon sa ating mga mahal sa buhay. At yung mga activities, meron po tayong impact team sa Tondo, September 13, ating buwan ng weekend, ay nalipat na, concert natin September 5, ito pong Biyernes, at ang ating Jubilee sa Baclaran September 27, at ang ating October 13 to 14 ang ating 35 ang ating revival state kasama si Pastor Gordon. At sa mga karagdagang pagbalita ang ating pastor, ang magugulat, praise God. Magugulat tayo sa panalangin ng ating kapatid, si Elga, at bago tayo manalangin, isang patas muli natin ang Panginoon at ang Panginoon. Praise the Lord! Ang pagbabangon mo po, Panginoon, God, ang mga kaluluwa sa lugar na ito, Panginoon, dinadalahan namin, Panginoon, Lord, ang may mga karamdaman, Panginoon, God, nilalapit namin sa inyo, Panginoon, ipuwi mo, Panginoon, ang karamdaman, Panginoon, God, dinadalahan din po namin, Panginoon, God, ang mga na-mention pa sa harap ng Panginoon, God, dalangin namin, Panginoon, patagpuin po, God, ang mga pangangailangan nila, Panginoon, Lord, dalangin din po namin, Panginoon, God, ang pagsama mo sa gabi nito, Panginoon, Lord, patuloy kang mangusap sa bawat isa, Panginoon, Lord God, ang pangangalan sa gabi nito, Panginoon, God, ay maging kalakasan sa bawat isa, Panginoon, God, spiritual, Panginoon, Lord, magpalaya ka pa, Panginoon, God, ng mga tao, Panginoon, God, lalabas kami sa iyong tahanan, Panginoon, God, dalang pagpapalat, pagbabago, Panginoon, God, uwi kami, Panginoon, God, sa aming mga tahanan, Panginoon, God, ang dalang kalakasan, Panginoon, ng salita
papagalitan natin ang Panginoon ay can deliver. Praise the Lord God. Okay, so tuwing umaga ay meron tayong mga pananalangin. Pananalangin natin, meron pa pangangailangan sa bayan mo, ay nangangailangan ng panalangin. Sino makikipaglaban para sa kanila? Yan ang dapat na maunawaan natin. Sino makikipaglaban para sa kanila? Amen. Okay, so ilang natin kailangan mapabalita sa tapos ganun natin Jubilee night sa Baclaran hapon. Okay, so ang kasunod na nun ay sa buwan ng mga September. Kundi ako nagkakamali ito na. Okay, ito na nga. September 27. Okay, so ito yung mga pabalitan natin. Okay. So, sa ang meeting namin, ang Pastor's meeting ay sa September 5. Dahil yun naman ay discipleship sa gabi. Mga kalalakihan yun. Discipleship sa gabi. At impacting sa ito sa Tondo, Manila. So, paghandaan natin ito. Yung okasyon o yung kawain ng mga kabataan, dapat sana ay kahapon o nung Biyernes, ikinasa na yung kailangan, dahil una, medyo tapos na rin daw sila sa oras at panahon. So, panalangin natin, sa darating na Sabado daw ay ito isasagawa. So, panalangin natin sa Panginoon, napagpalain ng Diyos ang kanyang gawain, pagpalain ang church, ang bawat isa ay bless ng ating Panginoon. Tayo po'y nalilipagbaka. Amen. Meron po tayong binabaka sa araw-araw ay malapit na kung dumating ang ating Panginoon Jesus. Okay, wala na po natin buta. At tulad ng ating parating ginagawa, bago tayo magpasimula sa gawain ng ating Panginoon, bahagi nito ay nililit tayo ng pagkanalapit para sa gawain ng ating Panginoon. Sinasagawa natin ito dahil mahal natin ang gawain ng ating Panginoon. Tayo voluntaryo na nagsasagawa nito na suportahan ang gawain ng ating Panginoon Jesus. So, hindi na ako mag-usap na rito. Unawaan ko na kailangan natin ko na alam ko na unawaan natin na ito'y bahagi na talaga ng gawain ng ating Panginoon. Bunga ng pananampalataya at bunga ng ating pagkakilala sa ating Panginoon Jesus. Amen. Praise God. Okay, so tawagan ko si Leonel at may pangunahan dito. Praise God.
Kaya tayo ay manalangin na sa Panginoon, na tila at tapat na Diyos na may likha ng langit at ng lupa. Marami pong salamat sa mga bagay na ginagawa mo. Pagpalain mo ang bawat isa, ang iyong mga anak, bigyan mo sila ng kakayanan, O God, na magawa nila ang ayon sa iyong kalooban, sa pagpapalay, pagpalain mo po sila ng bilang Diyos. God, maraming salamat sa iyong kabutihan at sa iyong biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Chapter 2. Ang tungkulin ng tao ay hindi lang ang sumampalataya sa Panginoon. At hindi natatapos ang lahat sa pananampalataya. Marami kasi pag naunawa nila, basta sumampalataya ka, ipinahayag mo na yung pananampalataya mo, mantay nagbigay ka ng panahon sa Panginoon, tapos na yun. Yan ang pagkaunawa ng iba. Dahil marami mga tao, ayaw na nila ng commitment at hindi nila nauunawaan yun. Subalit nais ko ipanghawa sa inyo, hindi nagtatapos ng lahat sa pananampalataya. Ang sabi ng salita ng Diyos, the just shall live by faith. Hebrew 10:38, pinasabi ng salita ng ating Panginoon, ngunit ang ating lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, at kung siya'y umurong, hindi kalulugan ng aking kaluluwa. Kung bibigyan nyo, uunawain nyo ng maigi yung ibig sabihin,
tao, pag siya'y sumampalataya, ngayon siya iingatan. Dahil mamubuhay nga siya sa pananampalataya. Kaya ang pananampalataya, hindi lang basta pagpapakayan yan. Sumasampalataya ako. Tapos, makikita kayo sa mga darating pa ng araw. Hindi gano'n. Ang ibig sabihin nito, iingatan mo ang pananampalataya. Ibig sabihin, ipaglalaban mo ang pananampalataya. So, pag-aralan natin kayo ng pananampalataya ng isang lalaki, ang pangalan ay Mardoqueo. Sa ating palagay, parang bihira ang mga tao na namumusa patungkol dito. Kung paano niya ingingatan at ipinaglaban ang kanyang pananampalataya. Sino nakakakilala kay Mardoqueo? Si Mardoqueo ay pinsan ni Reina Esther. Si Reina Esther ay pamangkin sa pinsan nitong si Mardoqueo. Yan ang ibig sabihin mo. Pamangkin siya sa pinsan dahil ang tunay na mga pinsan ni Mardoqueo ay ang tatay ni Reina Esther. Ay patay na. Naiwan yung bata si Reina Esther. Siya ang palaki si Mardoqueo. Titignan natin yung buhay niya. Kung ating bibigyan ng pansin, kung paano niya iningatan, ipinaglaban ang kanyang pananampalataya, at ako'y naniniwala ang taong walang pananampalataya o kayo'y walang iniingatan paniniwala sa kanyang buhay ay walang kapalaran. Dito natin makikita kung paano iningatan ni Mardoqueo ang kanyang pananampalataya o kanyang paniniwala. Iningatan niya na hindi makompromise, na hindi, sabihin natin, madumisan o magahiran ang anumang kompromiso. Compromising niya kasi Tagalog yung kompromiso eh. So, paano niya ito na ingatan? Okay. Makituwas kayo sa akin. Ang ating pag-aaralan dito ay ang buong aklat ng Reina Esther. Pero papasa lang muna ako ng ilan sa Isaiah na makikita natin mga itong si Mardoqueo. Tapos doon na lang lahat ng papasahin ko, halos lahat karamihan ay naandyan sa aklat na yan. Kaya maganda kung talagang binabasa ninyo, kayo nagbabasa ng aklat na yan. Napaka-exciting na pag binasa mo yan. Diyan kasi makikita mo yung mga tao nagsimula sa isang maliit at ordinaryong buhay ay iniluglog ng Diyos bilang isang reyna. Kasi Mardoqueo naman ay naging kakaya ni Joseph na naging gobernador ng Egypt. Siguro hindi nyo pa alam ito, hindi nyo pa nasusundan at hindi, lalo na kung hindi na nagbabasa ng Bible. Okay, Esther chapter 2, verse 5. Noon ay may isang Hudyo na nakatira sa Susa, siya ay si Mordecai, na mula sa Libin Ibinamin. Siya'y anak ni Yair at ako ni Simay na anak na Manikis. Verse 6, isa siya sa mga nabihan ni Haring Nebuchadnezzar at dinala sa Babylonia mula sa Jerusalem kasama ni Haring Jeconias ng Juda. Verse 7, si Mordecai ay may isang napakaganda at kabigabig-haning pinsang dalaga na ulilang lubos at siya na anak kalaki. Ang pangalan niya ay Esther, Hadasa naman sa Hebreo. Nang mamatay ang mga magulang ni Esther, inampunan siya ni Mordecai at itinuri na parang tunay na anak. So hanggang doon na lang muna para hindi maubos yung ating oras. Ay ito'y panalangin. Dakiga at tapat na Diyos, maraming salamat sa iyong kabutihan. Ang dalangin ko, pagpalain mo ang iyong salita, dakilang Diyos. Aking hamon, pagbukas ng aming puso at kaisipan, gawin namin ang mga bagay na nararapat. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Destiny begins with how you think what you believe in. Yun po, pinakikita at ito'y makikita natin sa buhay ng magkamay na ito. Si Mardoqueo at naging kay Reina Esther. Kung paano mula sa pagiging alipin, kung tutuusin yung kasaysayan niya, yung kanyang ginawa, yung ipinakita ni
ni Mardukay o Mardukeo, hindi dapat sana nang ginawa yun dahil sila alipin. Inalipin sila ni Mardukeo, ni Haring Nabucodonosor, at pagkatapos doon ay sila napailalim sa pamamahalan nito si Haring Asuero. Sila isang alipin. Mahirap at maikalipin sa isang bansa na hindi nila bansa kasi sila hindi nalang liha mula sa Israel. Pinagsak ang bansang Israel ang kanilang templo dahil sa kanilang kasalanan at dinala sila sa Persia. Yan ang makikita natin dito. Kung bibigyan ng pansin ng Persia ngayon, ay yan yung Iran. Yan yung nakikibubumba ngayon sa... Kaya, ang tagal na ng sigalot nila. Noong pa yun, hanggang ngayon, naglalaban sila. Okay? Una, nais kong bigyan ng pansin, ipagtanggol mo ang karapatan ng tao. Yun yung paniniwala ni Mardukeo. Tulad ng sinabi ko, ang nakikita natin dito yung pinagmanasakitan niya, hindi niya kalahit. Yun yung tao kan umaalipin sa kanya. Walang iba kundi ang Haring Asuero. Esther chapter 2 verse 21, isang araw habang nasa bulwaran ng palasyo si Mordecai, narinig niya nag-uusap ang dalawang yunokong pantay pinto na sina Bigtan at si Teres. Galit sila kay Haring Xerxes Asuero, iisa yan. Iisa ang ibig sabihin niya. Sa King James Version ay Asuero ang pagkakamakin. Dito naman sa magandang balita Biblia ay Xerxes. Pinagtatandaan nilang patayin ng hari. Esther chapter 2 verse 22, nang marinig ito ni Mordecai, gumawa siya ng paraan makausap si Reina Esther. Kasi si Reina Esther nalunok na, nagkaroon kasi ito ng beauty pageant. At napili si Reina Esther, si Esther dahil sa kanyang taglay ng anyuan at dahil sa biyaya na ng Panginoon, napili siya na Reina, ito si Haring Asuero. Kaya nang marinig ito ni Mordecai, gumawa siya ng paraan makausap si Reina Esther at sinabi nito ang kanyang narinig. Sinabi naman ito ni Esther sa hari, pati ang tungkol kay Mordecai. Nung panahon na yun, inilihim ng magmamain ang kanilang relasyon. Dahil nauutos ni Mordecai na huwag mo sasabihin kung ano ang lahi mo. Hindi naman nagtatanong siguro. Hari, kaya nalihim talaga. Verse 23, pinaimbestigahan ito ng hari at napatunayan ng totoo. Kaya ipinapitay sina Bigtan at Teres at ang pangyayari ito'y sinulat sa aklat ng kasaysayan ng kaharian. Nais kong makita natin ang unang paniniwala ni Mardukeo ay ang karapatan ng sino ng tao, hari o karaniwang tao, ay dapat maalaman nila kung ano ang pangalan na kanyang hinaharap. Yan ang kanyang paniniwala. Saan mo makikita yung paniniwala na yun? Kaya sabi, gumawa si Mardukeo ng paraan upang maalaman ng hari ang masamang bagay na ang hinaharap niya sa kanyang mga tauhan. At ito ang magandang paniniwala ni Mardukeo. Alam ko, hindi ito ginawa ni Mardukeo upang magsipsip lang sa hari. Ginawa niya ito sa maraming kadahilanan. Una, dahil yun nga ang kanyang paniniwala. Unang kadahilanan, ito'y sinabi sa aklat ni Ezekiel. Aklat ng Ezekiel chapter 3 verse 17 to 18. Anak ng tao, ginawa kitang bantay sa sambahayan ng Israel. Kaya pakinggan mo ang salita sa ating bibig, ipanguna mo sa kanila sa tanang akin. Pagka akin sinabi sa masama, ito'y walang pagsalang mamamatay at hindi mo ipinagpauna, hindi mo siya sinabihan sa madaling salita. O nagsasalita naman upang hitayatin ang masama mula sa kanyang masamang lakad, upang iligtas ang kanyang buhay, ang dayong masamang taong mamamatay sa kanyang kasamaan, ngunit ang kanyang dugo ay aking sisinesatin sa iyong kamay. Anong pinagkaiba yun? Sinabi ni Ezekiel sa nakita niyang hinaharap ng hari. Pinagkakangkaan siyang mamatay. Alam ni Mardukeo, kaya ito ipinakinig sa kanya. Hindi yung aksidente sa paniniwala ni Mardukeo. Nagkataong napakinggan niya yun dahil nais ng Panginoon iparating sa hari. Kaya yun ang sabi ng Panginoon,
Kailangan ito'y maalaman ng tao. Ngayon, kung magsisiman siya, kung maniwala siya o sa hindi na niya sakop yun. Ang sabi ng Panginoon, hindi ko nasisingilin sa iyo ang dugo nila. Kaya yung mga mahal niyo sa buhay, sino ang pinakaalala ninyo kung papaabot sa kanila? Na maaaring kapahamakan na dumating sa buhay nila. Hindi tayo. Dahil tayo ang nakakarinig na darating isang araw may habol na gagawin ng Panginoon. Kaya ito'y alam ni Mardoqueo, kaya pinilit niyang makarating kay Mardoqueo. At dahil nag-uupo na si Reyna Esther, siya'y pumunta doon, gumawa siya ng paraan na maipaabot ito sa hari. At yung nasabi rito, na ito'y nangyari, nag-abot, at pinag-imbestigahan ng hari at nalaman totoo, at pagkatapos nung ay pinatay ang mga taong ito na nag-rebelde sa hari. Ano sa pamilya mo? Iba rin ba ang paniniwala na ipinaglalaban mo? Na kailangan ng mga tao na hindi pa nakakakilala sa Panginoon ay maunawaan nila at malaman nila ang kanilang kamanungan. Nung unang kumalaman ito, na malaman kung babalik ng muli ang Panginoon, ang unang naalaala ko yung aking mga magulang. Nagalit sila, kahit sila'y nagalit sa akin, pilit ko sinasabi sa kanila, noon, kapalagpag pa magsalita ang aking ina. Pero pinipilit kong ipaalam sa kanya kung ano ang mangyayari sa hinaharap at kailangan niya tanggapin ng Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. Salamat sa Panginoon. Sa loob ng mahabang panahon, siya sumampalataya sa ating Panginoon. Gagawin mo rin ba ang ginawa ng Mardoqueo? Sabi ng Panginoon, sisingilin ko sa inyong mga kamay ang kanilang mga dugo. Pangalawa, ang paniniwala ni Mardoqueo, karapatan ito ng hari malaman bilang pagrespeto sa hari. Dahil napakinggan niya yun, hindi dahil sa kung ano pa man. Napakinggan niya yun, dahil ibig sabihin ng Panginoon, gawan mo ng mabuti ang hari. Kaya 2 Peter chapter 2 verse 17, igalang ninyo ang lahat ng mga tao, ibigin ninyo ang pagkakapatiran, mga tago kayo sa Diyos, igalang ninyo ang hari. Meron ba tayo hari? Meron. Si BBM, siya ang kumakatawang hari sa akin. Kaya dapat natin maunawaan at dapat natin matutunan sa Father's house, wala dapat in PA. Wala dapat sa Father's house na mga aktivista na laban sa pamamahala ng gobyerno. Kung sa ibang fellowship may sumasama sa pag-aaklas, mayroong nagiging aktivista, sa kanila yun, kulang sila sa aral na salita ng Diyos. Pero isang bagay ang natutunan at paniniwala nito si Mardoqueo, dapat irespeto at mahalin ang hari kahit sino pa siya. Hindi kasi namin nabayaan mo na mamalitan siya. Ayaw niya. Ginawa na kami malipin. Ikaw, anong na pinagsasabi mo sa nanunungkulan sa atin? Magkakaaw! Kailangan mo ba yun? Kung sinisigaw na sigaw ng ganon? Ha? Hindi dapat. Kahit sino bumuko, kahit si Lenny, kahit si Duterte, kahit si Aquino, Kintilaw yan, Ki-Azul, Pula, dapat mong mahalin yan. Romans chapter 13, verse 1 hanggang 2, ang bawat kaluluwa ay pasakot sa matataas na kapangyarihan, sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos, at ang mga kapangyarihan niya hinihiran ng Diyos. Kaya nga, ang sumasalangsang sa kapangyarihan ay sa utos ng Diyos sumasalangsang, at ang mga nagsisisalangsang ay magsisitanggap ng kaatulan sa kanilang sarili. Verse 7, akan ng Roma yan. Hindi ko yata nabanggit. Roma 13, 1, 2. At doon sa verse 7 ng Roma 10:15, ganito ang sinasabi, ibigay nito sa lahat ang sa kanilang nararapat,
buwis sa dapat buwisan, ambag sa dapat ambagan, takot sa dapat katakutan, huli sa dapat kapulihan, respeto sa dapat irespeto. Kaya ako nagtataka mga simbahan Katoliko, nag-aaklas, minumura yung mga opo sa gobyerno. Paano nangyari yun? Paano sila nasabi sila yung mga descendant ng 12 apostol at ang unang papa ay si Pedro? Sila yung mga rebelde, sila yung unang-unang nag-aaklas. Itinuturo ng Bible, ikalat mo at ito ang paniniwala na ipinaglalaban ni Mardoqueo. Pangatlo, hindi ka dapat gumawa ng mabuti pangatlo, hindi ka dapat gumagawa lang ng mabuti sa mga tao na hindi lamang. Kaya yun ang ipinakikita dito ni Mardoqueo. Lucas at chapter 6 verse 32 to 33. At kung kayo magsisiibig sa mga nagsisiibig sa inyo, anong pasasalamat ang inyong kakampi? Sapagkat ang makasalanan man ay nagsisiibig sa kanila. Verse 33, at kung magsigawa kayo ng mabuti sa nagsisigawa sa inyo ng mabuti, anong pasasalamat ang inyong kakampi? Sapagkat ganito rin ang ginagawa ng mga makasalanan. Anong pagkakaiba? Kaya yun ang paniniwala ni Mardoqueo, kahit ang hari ay sila'y inalipin, sinira ang kanilang bayan, ang kanilang bansa, nang nakita niyang ang hari ay nanganganib, sinabi niya ang dapat niyang malaman. Bilang pagmamahal sa hari at pagrespeto sa hari. Dapat sana kakataon na yan ang magtatapos ang kayawanan niyo. Yan. Siyempre, asawa na yun ng kanyang pamangkin ng kanyang pamangkin sa pinsan Ang isa pang bagay na alam mo o narinig at ipinagwalang kibuhok ng isang tao ay katumbas na iyon ng isang pagsang-ayon sa mga nakakita mo. Kaya kung mayroong nangyayari na mayroong ka nakakita na hindi maganda, kapag hindi ka nagsawalan o pag nagsawalan ito at hindi mo pinaabot sa tinauulan, ibig sabihin ka niyan pagsang-ayon ka, nasa ayon ka sa iyong nakakita. Kaya sa atin dito sa Father's House, pag mayroong nagsasalita patungkol sa pastor, hindi yung sinasalayon na, hindi naman ako binisip, hindi mga bako, pili-pili siya ng salita. Sabi ko yan. Kapag ano ba ibig ko sabihin? Kapag may narinig kang gano'n, mas maganda siguro, sabihin mo ang nararapat. Panglima, na paniniwala ni Mardoqueo, panglimang paniniwala ni Mardoqueo ay ito ang magligtas ng tao ay isang gawang mabuti. Pag malasakitan niya, pinagmalasakitan niya ang hari. Mamaya makikita niyo kung anong bunga nun. Kung bakit pinakinig sa kanya ng Panginoon yun. Para makita ng Panginoon kung ano ang paniniwala niya sa ganung sitwasyon. Ikaw, kapag nakarinig ka ng ganan. Yan si BBM kasi. Tama yan. Wala na akong ginawa eh. Wala ko. Ano gagawin mo? Ayaw ko nga eh. Oo nga, huwag mo nga ba naman dyan? Kayo magsisi kayo. Hindi sila yung binuto nyo. Ano yung ibig sabihin? Kalimutan natin yung politika, pero may sinasabi ko lang para makawa nyo. Kasi hari yung ating subject eh. Kaya doon ako nangungusap. Mas mabuti pa rin ang mahalin mo ang taong hindi kaibig-ibig. Yun ang sabi ng Panginoon. At yun ang paniniwala ni Mardoqueo. Pangalawa, huwag mo iukukol sa iba ang mga bagay na nararapat lamang sa Diyos. Ito ang nagustuhan ko. Ito naman talaga ang gusto ko ipangalan. Ang nakita ko kay Mardoqueo, yung mga bagay na naukukol lamang sa Diyos, hindi na kailanman ipahigiran sa anong kanino. Basahin nyo, Esther chapter 3 verse 2. Lahat ng tapuan sa bulwagan ng palasyo, lumulubod at lumulubod sa harap ni Haman. Ito yung ministro ni Haring Asuero.
Sabi dito, Esther chapter 3 verse 2, lahat ng tauhan sa bulwagan ng palasyo lumulukod at lumuluhod sa harap ni Haman bilang pagsunod sa utos ng hari. Ngunit si Mordecai ay hindi lumulukod at lumuluhod. Iyan ang ugali at paniniwala ng mga Hudyo. Ang pagsamba at pagluhod lamang ay inuukol sa Diyos, hindi sa ulo. Tugtulang sila'y mamatay, hindi nila ang gagawin. Ang isa pang paniniwala ni Mardoqueo, pinakita dito ni Mardoqueo na hindi dapat iukol sa tao o sa iba ang mga bagay na nauukol lamang sa Diyos. Kahit ikamatay ni Mardoqueo, ang paniniwala nito hindi niya ibinibigay kay o hindi niya ibinigay kay Haman ang pagluhod at pagsamba. Dahil alam na yun yung nasusulat sa Exodus chapter 20 verse 5, huwag mo silang yuyukuran, isasampahin sapagkat ako si Yahweh na iyong Diyos ay mapalibubuing Diyos. Na, hindi talaga nila ugali. Hindi lang ang tinutukoy dito yung mga Diyos-Diyos, kundi yung mga tao naghahaman sa papuri ng mga tao. Ito ang isang pagkakatilan na ng mga Hudyo. Hindi sila lumuluhod sa mga tao para sa kanila. Ito'y para lamang sa Diyos. Yun ay makikita natin sa Daniel chapter 3 verse 12. Sa buhay ng mga kaibigan na si Sadrach, Mesach at Abednego. Gumawas ang sinahari na Nebuchadnezzar. Hindi yun. Yung haring pumupog kina Mordecai. Nagpalagad ang paggawa ng isang malaking Diyos-Diyosa na ribulto na tinto. At nagbigay ng batas na ang sino mang hindi lumuhod ay mamamatay tatapos sa tugon na nagmimihas. At nakita nila yung tatlong magkakaibigan, Daniel 3:12 ay hindi lumuhod. Tatlong magkakaibigan. Kaya ano sabi ron, ng magkakaibigan, hindi wala sa paniniwala namin yan, hindi wala sa lahi naman ng Hudyo ang lumuluhod sa mga Diyos-Diyosan. At yun ay naging isang malaking hamon sa kanila. Pero pinakita ng tatlong magkakaibigan ng kanilang paninindigan. Makikita rin natin yun sa Acts chapter 10 verse 25 to 26 kay Cornelio at kay Pedro. Nakipatawag ni Cornelio si Pedro, pumunta naman si Pedro, pagpasok ni Pedro doon sa tahanan, agad na lumuhod sa Papa, si Cornelio. Pero ito ang sabi ni Simon Pedro kay Cornelio. At nangyari Acts chapter 10 verse 25 to 26, at nangyari na ipagpasok ni Pedro ay sinalubog siya ni Cornelio at nagpatira pa sa kanyang paanan at siya ay sinamba na dapat itinindig siya ni Pedro na sinabi magtindig ka, ako man ay tawagin. Ibig sabihin ko, huwag mo lang gagawin. Hindi ang tinatanggap sa amin. Si Cornelio kasi hindi siya Hudyo. Kaya ginawa niya yun. Hindi lang sila lumuluhod sa kung sino man, hindi nila ibinibigay ang parangal para sa Diyos, sa ibang tao. Yung mga bagay na nauukol na para lamang sa Diyos, hindi nila ibinibigay kahit kanito at hindi rin sila nagpapaluhod at para sa kanila, ang Diyos lamang ang dapat luhuran. Kaya sinabi niya rito, ako'y tao rin tulad mo. Kaya kung iisipin mo, paano yun? Ina-adaptin ng Katolisismo na ang first book ng Roman Catholic ay si Pedro. E samantalang ang Papa sa kanila, niluluhuran, ninahalikan sa kamay ng lahat ng presidente. Tingnan ninyo. Paano nangyari na sila yung legend na konektado sa mga apostol at ang founder daw nila ay si Kristo. Hindi daw katulad natin. Magkano ang founder? Si Manalo daw. O si Manalo naman daw ang founder ng Iglesia ni Kristo. Sa kanila daw, ang founder nila ay si Kristo. Paano nangyari yun? Kaya ang 12 apostol, ang ugali ng mga Hudyo, hindi sila lumuluhod at hindi sila nagpapaluhod. Kaya mamamlan. Ang mapapaniwala nila, walang alam sa salita at kultura ng mga Hudyo.
dahilan ng hindi lumuhod sa Kanya. At dahil sa Kanyang kayabangan, hindi niya nalalaman na kinukuha niya ang mga bagay na ating para sa Diyos lamang nararapat ang luhuran at sampahin ng isang tao. At hindi lang itong gusto niyang puksain. Hindi lang si Mardoqueo, pati ang buong bansang Hudyo. Basahin niyo yung kasaysayan. Hindi lang siya napot kay Mardoqueo sa buong lahi nito. At ayaw niya na mayroong lahi na hindi sumulumulohod sa tulad niya. Kasi si Haman, kung babasahin mo pagkatapos na puno siya ng kayabangan. Hindi na nalalaman ito'y pagkaari ng Diyos. Ang bansang Israel ay bayan ng Diyos at pag-aari ng Diyos. Yaon ang isang ipinagpasalan niya sa buhay niya ang kunin ang lahat ng pag-aari ng Diyos. Kaya mga kapatid, tandaan natin ito mabuti. Panindigan mo ang paniniwala mo at huwag mo iukol sa iba. Ang araw ng linggo, huwag mong iukol sa paglalaba. Para yan sa Diyos. Pagbigay ka ng araw ng pagsamba at huwag mong ibibigay para sa kung kanino at kung sa anumang bagay ang bunga lamang ng pera. Diba? Araw ng panambahan sa Panginoon, hindi natin magawang ibigay sa Diyos dahil sa pera. Araw ng linggo, hindi natalo para ng pagbigyan ng isang tao o isang kumpanya. Ipinaglaban ito ni Mardoqueo. Ang tanong ko, kaya mo bang ipaglaban ang mga bagay na nauukol sa Diyos? Alam ni Mardoqueo kamatayan at alam niya may ginawa na si Haman na bitayan para sa kanya. Alam ni Mardoqueo kamatayan ng kapalit nito, pero para sa kanya, hindi niya magagawang iukol sa iba ang mga bagay na nararapat lamang ay sa Diyos. At ang nakikita ko sa Bible, ang mga taong hindi marunong manindigan ay walang kapalaran. May isang malaking katotohanan. Kaya nga sinabi ng 1 Samuel chapter 2 verse 30, kaya sinabi ng Panginoon, 1 Samuel 2:30, kaya sinabi ng Panginoon ang Diyos ng Israel, akin sinabi nga na ang iyong sambahayan at ang sambahayan ng iyong ama ay lalakad sa harap ko magpakailanman. Ngunit sinasabi ngayon ng Panginoon, malayo sa akin, sapagkat yaong nagpaparangal sa akin ay aking pararangalin, at yaong mga humahamak sa akin ay mawawala ng pagmamahal. Parangalan mo ang Diyos na pararangalan ka ng Diyos. Kaya huwag niyong kalilimutan. Huwag kang matakot, panindigan mo ang mga bagay na alam mong pag-aari o nauulo lamang sa Diyos. Huwag mo ugaliin, ipahirap ito kung kani-kanino. Dumating iyong kamag-anak mo galing sa malayo, galing sa Susugon, o galing sa Naga, o galing sa Davao, papaalis ka na, punta ng church, ang gagawin mo? Kakahiya naman. Ang tagal namin hindi nakita, tapos iiwanan ko. Ibig sabihin niya, ipinahiram mo na yung bagay na nakuukol sa Diyos. Hindi mo dapat ipinahiram yun. Kung hindi mo maiwanan, isama mo sa church. Yun ang tama ko. Pero yung sabihin mo, saka na lang, meron ka naman dito na darating, meron pang Mircoles, meron pang ano. Yung tagal namin hindi nakita, para sabihin naman, hindi ako marunong magtinda, mag-estimate ng bisita. Yan, ganito tayo. Huwag mong kalilimutan. Si Mardoqueo, kung si Mardoqueo ang tatayo sa iyo, kamamatay na niya. Pero hindi niya pwedeng ibigay ang mga bagay na nauukol lamang may para sa Panginoon. Ako po yung paligid ko sabihin, meron pa ba naninindigan na ganyan sa panahon natin? Na mga bagay na nauukol sa Panginoon na hindi niya ibinibigay sa ibang tao. Yung tithes niya, ibinahihiran niya sa ibang tao. Yung tithes, yung kaloob niya para sa Panginoon, hinihiran mo na niya. Pinagbubuloan ng barkada. Pero sinasabi niya sa Kristiyano, itinatayaan mo na niya sa loto, baka sakali manalo. Panginoon, pag nanalo ko ng 30 million, ibibigay ko sa iyo, dudublihin ko pa yung tithes ko.
Pag-aari ng Diyos na narapat ng para sa Diyos, hinihiram mo, iniuukol mo sa ibang tao o sa ibang bagay. Marami hindi nakakapungawa niyan. Kaya nga kung hindi ka matututo, kung hindi tayo matututong manindigan, hindi mo makakabot at abot yung Mardoqueo na nagsimula sa maliit na tao hanggang sa itinaas ng Panginoon ang kanyang buhay. Si David, bakit siya naging hari at tinawag ng Diyos na a man after God's own heart? Ano pa si David? Anong pinagkaiba niya? Tao di siya na katulad natin. Sabi nga ni Pastor Rico sa panahon natin ngayon, nagbimbang din siya ng ibang asawa. Di ba? Totoo naman eh. Pero asawa ng pinakamatapat niyang kapitan, binimbang niya. Di ba? Hindi ako makabago na ngayon ang terminology nun. Sino siya? Pero bakit siya tinawag na man after God's own heart? Basahin natin, Acts chapter 13, verse 22. At nang alisin niya, binamon niya si David upang maging hari nila na siya namin pinatutuhanan niya. At sinabi na sumpungan ko si David na anak ni Jesse, isang lalaking kinalulugan ng aking puso na kagawa ng buong kalungan ko. I have found David, the son of Jesse, a man after my own heart. Kung nagtuloy niya sa akin, David, anong dahilan? Dahil pinanindigan ni David na kaya niyang patayin si Goliath sa pamamagitan lamang ng isang maliit na bato. Yun ang ibig ko sabihin, kung wala kang paninindigan, wala kang mahabot. Hindi ka magiging katulad ni Haring David na mula sa pagiging pastol ng lupa naging hari ng Israel. Amen? Ano ang paninindigan natin? Meron pa bang paniniwala? Kumusta ang paniniwala mo? Pinaninindigan mo ba? O ipinapahiram mo ka rin kanino? Para sa promotion. Yung para sa Diyos, yung araw na para sa Diyos, ipinapahiram mo alang-alang sa promotion. Kaya ang tao walang paninindigan sa mga bagay na alam niyang pag-aari o nauulamang sa Diyos ay walang kapalaran. Pangatlo, dito kung magtatapos, ang paniniwala mo ang magtatanggol sa iyo. Yun na nag-level up. Yung pinanindigan ni Mardoqueo, yun na nag-angat ng buhay niya. Mula sa pagiging alipin hanggang sa pagiging gobernador. Sa bayan o sa bansang kanyang kinalalagyan. Unang pagtatanggol ng Diyos kay Mardoqueo, binigyan ng Diyos ng kapalisahan ng hari si Ahasuero sa hindi maipaliwanag na kadahilanan. Naisipan ng hari na buksan ang aklat ng kasaysayan ng hari at nakita o nabasa ng hari ang ginawa ni Mardoqueo na matagal ng panahon na tabunan at nalimot. Nabasa ng hari ang ginawa ni Mardoqueo sa kanya, na sabihin dito sa kanya sa pamamagitan ni Reina Esther ang dinapalak ng pagpatay sa kanya ng dalawa niyang tao dahil nag-isip siya, anong ginawa sa Mardoqueo ito? Sumagot ang mga tao niya, wala po. Biglang dumating si Haman dahil tapos na ang ginawa niyang bitayan at gusto niyang ipaalam na bibitayin na si Mardoqueo. Esther chapter 6 verse 1, magbabasa tayo na yun. Para makita niyo yung background ng aklat ng Esther. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Haring Xerxes. Ipinakuha niya ang aklat ng mahalagang pangyayari sa kaharian at pinabasa ito habang siya nakikinig. Verse 2, nabasa ang bahagi ng kasaysayan tungkol sa pagkatuklas ni Mordecai sa masamang balak ng mga Eunokong sina Bigtan at Teres na patayin ng Haring Xerxes. Verse 3, dahil dito tinanong ng hari, anong nagtimpala at pagpaparangal ang ginawa kay Mordecai dahil sa kabutihang ginawa niya sa akin, sumagot ng mga tapaglingkod, wala po. Nagtanong ang hari, sino ba ang nasa bulwagan? Samantalang nooy papasok sa bulwagan si Haman
sa kinaguan ng bitayan. At sinabi naman tagapaglingkod ng hari si Haman po. Sinabi kasi ng hari, sino nasa labas? Kami tao sa labas, si Haman po naroon. At sinabi ng hari, palapitin niyo siya rito. Lumapit naman si Haman at tinanong sa kanya ng hari, ano ang dapat gawin sa sino mang ibig parangalan ng hari? Akala ni Haman ay siya ang tinutukoy ng hari. Kaya sabi niya, promotion. Another promotion. Ang pinakamabuting gawin ng hari sa kanyang kinalulugdan, kunin niya ang kanyang pinakamahal na kasuotan ng simanupot bilang hari at ipasuot sa taong kinalulugdan niya. Ilabas niya ang pinakamaganda niyang kabayo na sinasakyan ng hari at isakay doon ang taong kinalulugdan niya at iikot sa buong kaharian niya at isigaw na ito ang taong kinalulugdan ng Diyos. Tumagot, lahat na solero. Okay, gawin mo yan kay Mardoqueo. Sabi ko sa iyo, para sa nanay, ganon ipinagtanggol ng Diyos si Mardoqueo. Samantalang segundo na lang bibitayin na si Mardoqueo. Ganon ang ginawa ng Diyos. Ang tanong ko rito, ano kaya kung hindi na ginawa ng mabuti ang hari? Mababalisa kaya ang hari? At hindi makakatulog. Ano mababasa niya doon kung wala siyang ginawa? Yun ang ibig kong sabihin. Kung anong itinanim mo siya kung aanihin. Ang paniniwala ni Mardoqueo ang nagtanggol sa kanya, ang nag-promote sa kanya. Yun ang dapat ninyo makuha. Ito'y pangyayari na ang masamang kapalaran ni Mardoqueo na baligtad at napunta kay Haman na kaaway ng Hudyo. Bakit nangyari ito? Una, bunga ng paniniwala ni Mardoqueo na ang tao o mabuti o masama ay dapat ikalan at pahalin ang isuhan ng mga bagay na maaaring mangyari sa kanyang buhay. Pangalawa, ang tao na ninindigan ng mga bagay na nauukol para sa Diyos ay hindi dapat iukol sa kung kanino at hindi dapat ipahirapan. Yun lang ang nakikita ko dito na dahilan kung bakit siya pinagpala ng Diyos. Arapexin ko ng istorya, tatapusin ko na ito. Sabi ng Bible, ang nagpaparangal sa Diyos ay pararangalan ng Diyos. Ipinakita rin dito ni Satanas, o ipinakikita rin dito na si Satanas ay hindi mananaig sa mga taong naninindigan para sa mga bagay na nauukol sa Diyos. Ito ang sabi Esther chapter 8 verse 2. Ang sabi roon, ang singsing na pagtatat ng hari ay kinuha kay Haman at si Haman ay pinita ay kapalit ni Mardoqueo. Yung singsing kinuha niya at sinuot niya sa daliri ni Mordecai. Kaya doon mo makikita kung paano siya inangat. Pag nagsuot ka ng singsing, ibig sabihin nasa iyo ang power ng hari. Kung ano ang tatakan mo ng singsing mo, yun ang susundin sa buong Persia. 120 ang naalala kong bansang sakot ng hari na Asuero. Mo, kinatatakutan na noon at suot na ni Mardoqueo ang singsing ng hari kaya siya kinatatakutan na ng buong Persia ng panahon na yaon. Esther chapter 8 verse 2. Wala na, nabasa ko na. Esther chapter 8 verse 15, nang lumabas ng palasyo si Mordecai, ipinagtumi siya ng buong lungsod ng Susa, suot niya ang mahatikang kasuotan, putit asol ang kanyang damit, pinong lino na kulay ube, ang balabal at malaki ang puro ng ginto. Esther chapter 9 verse 4, nang noon ay isa na makapangyarihang tao, si Mardoqueo ang tinutukoy yan sa kaharian, bantog na sa buong kaharian ang kanyang pangalan, at patuloy pang lumalaki ang kanyang kapangyarihan. Patay na niya siya, no? Kasi natulog sila ni Reyna Esther. Sinabi niya kay Reyna Esther, ang ating bansa ay nililipol. Tumawa si Haman ng parusadan na sa kanya ang singsing ng hari, tinatakan ng singsing ng hari ng lahat ng Hudyo kapatayin. Hanggang ngayon pinagdiriwang yan. History yan. Hanggang ngayon pinagdiriwang ng bansang Israel yan na sila naligtas dahil sa kay Mardoqueo at kay Reyna Esther. Kaya si Mardoqueo kilala sa bansang Israel. Nasa kasaysayan na nila yan. So nakuha niyo yung ibig ko sabihin, sa ating pagkatapos, ikaw, anong paniniwala mo na maaaring magdala sa iyo
yan ng paniniwala. Handa mo bang ibigay ang buhay mo ng alam sa Diyos? Iniingatan mo ba na huwag mabahiran ang paniniwala mo sa Diyos at hindi mo ipinapakira kung kalitan mo? Nagagawa ba natin ang ginawa ng mga miner? Hindi ko nabanggit kung ano yung ginawa ni Reyna Esther dahil tatapusin ako ng oras. 40 minutes na ako nakatayo ko nagsasalita. Iyon natin ang ating mga ulo na usap ako sa paksay, simpleng na paksay. Destiny begins with how you keep what you believe in. Ang kapalaran ay nagsisimula kung paano mo iniingatan ang iyong pinaniniwalaan. Ito yung dapat natin maunawaan. Sino bang taong ayaw ng promotion? Sino bang tao? Ang ayaw natin na umangat ang aming buhay. Ang sabi ng Panginoon, parangalan mo ako at paparangalan kita. Parangalan mo ako, parangalan mo ang Diyos at paparangalan ka ng Diyos. Manindigan ka, kilalanin mo ang mga bagay na nauupo lamang sa Diyos. Kilalanin mo lahat ng bagay na nauupo lamang sa Diyos. At yan mo makikita, sasamahan ka ng Panginoon. Pwedeng makaligtad ang namang pangyayari sa buhay mo. Praise God. Hallelujah. Tayo aawit sa Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Tayo lahat ay tumayo. Walang ibang pwedeng paghandugan mo ng buhay mo, ng panahon mo, ng oras mo, ng Panginoon. Hindi niya pinagdaraan, hindi niya sinabi, ibigay mo sa akin ang lahat ng panahon. Ang sinasabi lang ng aming Panginoon, kadalahanin mo ang mga bagay na nauulo sa akin. Hindi mo na binanggit dito kung ano man yun. Mga bagay na nauulo sa Panginoon. Dahil yung salitang pagsambal, yun ang mali kay Panera, mabubuwa siya ng amin. Sinasamba kita, minsan akala sinasamba kita, Maria. Sa Diyos yun, hindi ang tinutukoy doon at kay Panera yung babaeng minamahal niya. Nasabi niya hindi tayong sunan. Inarawan ng pintura. Diba?
Panginoon. May nalalagyan ka sa tapat ng Panginoon. Mayroon kang lugar na nalalagyan sa ating Panginoon. Makikita mo kung paano ka na itataas. Kung paano ka na bibigyan ng lahat ng bagay na kailangan. Kaya sa oras na ito, baka sakali ako na meron na nasa online, hindi mo ka nakikilala ang ating Panginoon. Ang lahat ng panahon mo, oras mo, ay iniuukol mo sa iyong sarili. Sa layo, kita ng laman, makasandulang gawain. At ito ang dahilan kung bakit wala ka nakikita ang pag-asenso sa buhay. At ito rin ang dahilan kung bakit magulo ang buhay mo. Dahil pinatatakbo mo ang buhay mo sa iyong sariling karamon, wala kang kinikilala. Wala kang nilulugan kung pera. Kung ganito ang buhay mo, bakit hindi susungan magpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon? Kakalayan kami isang panalangin ng pagtanggap. At kung ikaw ay willing na tanggapin ng Panginoon, ang Panginoon na tagapagligtas ng buhay, ulitin mo tatanggapin mo. Panginoon, pinagsisisihan ko po ang lahat ng mga bagay na aking nagawa. Wala akong panahon. Wala akong oras. Kahit segundo, hindi ako natigay ng panahon sa iyo. Kaya sa oras na ito, humihingi ang natawa. Tawarin mo ako sa lahat ng aking mga pagkakasta. Sa oras na ito, napasya ako na tanggapin ka bilang aking Panginoon, tagapagligtas ng aking puso. Kaya binubuksan ko ang aking puso. Inaanayang ikaw pumasok at hari sa aking buhay. Sa pinakasentro ng buhay. Isulat mo rin ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa iyong muling pagbabalik makasama mo ang doon sa buhay na wala. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong karugihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po ka ng altar, ibibigay natin ang nakapagpapat lamang sa Panginoon. Pagsamba, pasasalamat, pananalangin, lahat na rin para sa Diyos, nauukol para sa Diyos. Hindi natin dapat yan ipinagkakalit sa Panginoon. Magpapakumbaba, pagsisisi, lahat yan rin para sa Diyos. Amen. Hindi dapat natin yan ipinagkakalit sa ating Panginoon. Tandaan nyo, panindigan nyo. Kunahin lahat natin ang mga bagay na nauukol para sa Diyos. Huwag mong ipahihirap. Huwag mong i-compromise. Huwag kang matakot, manindigan ka dahil sasamahan ka ng Diyos. Hindi ka maghihikapos kung maninindigan ka sa Panginoon. Walang mawawala sa iyo nung ipagpus, sasamahan ka pa ng Diyos kung maninindigan ka. Naibigay mo at ikalang mo, panindigan mo ang mga bagay na nauukol sa Diyos. Sa kanyang lamang yung ilibigay. Lord, pagpalain mo mga tao ito ka ng mga bagay na hindi mo kayang gawin, ikaw ang bumaba sa kanila. Lord, huwag lang buksan mo ang kanilang puso pagkaunawa, makilala ka nila ng puso ng tao. O ikaw na Diyos na may likanan langit na makapapusap ka sa kanilang puso. Lord, O God, in the name of Jesus, God, ang mga bagay na hindi mo kayang gawin, ikaw ang gumawa sa kanilang puso. At hindi mo kayang paglinawin sa puso nila,
kahit yung lutang kakabaw. Diba? Kaya nauubos yung para sa Diyos. Yung ginagawa natin, compromise natin. Parang si Haman na niluluran natin ang ating mga kumpanya. Sabi na, no gods, no glory. Ano ang paninindigan mo? Yan ang iniiwan ko. Yung paniniwala, ang pagkakilala mo sa Panginoon, ano ang paninindigan mo? Lahat ng tao, lahat ng mga bayani ay nanindigan. Hindi sila natakot. Kaya pinikilala sa Panginoon. Hindi na dapat yung mgaulawalan. Yung pinag-aralan natin, tunay na kasaysayan niya. Alam niyo ang history ng Israel, bakit kita nyo sumatungkil at si Reynolds. God bless you sa inyo lahat, pagpalain kayo ng ating. Minsan pa, alin na natin ang Panginoon, it's the blood that set me free. It's the blood that sets me free. It's the blood, it's the blood, it's the blood of the Lord. It's the blood that sets me free. It's the blood that sets me free. It's the blood that sets me free. It's the blood, it's the blood, it's the blood of the Lord. It's the blood that sets me Jadi kita